Itigil mo muna ang lahat ng ginagawa mo at sagutin mo ako ng tapat. Talaga bang naniniwala ka na lahat ng nangyayari sa iyong buhay ngayon ay basta na lang aksidente? Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na maaaring magulat ka. Wala ni isa man sa iyong buhay ang nangyari lang dahil sa tsamba. Ikaw mismo ang humatak ng bawat bahagi nito. Petty na ang mga utang, kabiguan at petty na ang bayarin na hindi mo alam kung paano babayaran bukas. At hindi ito basta salita para lang pasiglahin ka. Ito ay agham. Isa kang buhay na tour ng enerhiya. Lahat ay may panginginig. Ang mga iniisip mo ang lumilikha ng dalas mo, at ang dalas mo ang lumilikha ng iyong katotohanan. Pero paano kung ipakita ko sa iyo ngayon kung paanong baguhin ang panginginig na ito? Sa actual, walang salamangka, walang paligoy-ligoy, para hindi na ikaw ang habol ng habol sa pera kundi ang pera ang hahabol sa iyo. Naisip mo na ba na hindi ikaw ang taong nakikita mo araw-araw sa salamin? Karamihan sa mga tao ay hindi ito narinig kahit minsan, pero sasabihin ko ng gayon, isa kang masa ng enerhiya, dalisay na panginginig na kumikilos. At hindi ito basta pang motibasyon lang, ito'y dalisay na agham. Enerhiya ka, enerhiya ako, lahat gumagalaw, lahat may panginginig, at ang dalas ng panginginig na ito ang humuhubog sa mismong tinatawag mong realidad mo. Hindi ko ito naintindihan noong ako'y isang binatang walang pera, may sakit at lubog sa utang hanggang lig. Ang iniisip ko noon, para magbago ang buhay ko, kailangan kong magtrabaho na mas mahaba, kumeyot pa sa kung ano-ano, at magpakabait sa lahat. Pero wala ni isa man ang nagsabi sa akin na hindi pala sa dami ng trabaho nakasalalay ang lahat, kundi sa pagbabago ng panginginig. Dahil kapag ang panginginig mo ay puno ng pag-aalala, kakulangan at pagkakasala, ano sa tingin mo ang babalik sa iyo? Eksakto, mas maraming bayarin, mas maraming utang, mas maraming problema. Ngayon, silipin mo ng malalim ang sarili mo. Ilang beses, bago matulog, inilalapag mo ang ulo mo sa unan at ang unang pumapasok sa isipan mo ay ang pag-aalala sa bayarin na kailangan bayaran bukas. Tapos magtatanong ka kung bakit hindi dumarating ang antok, kung bakit pagod ka pagising, kung bakit parang laging naubos ang pera. Ginawa ko rin iyan na maraming taon. At masisiguro ko sa iyo, hindi nababawasan ang utang kapag ang panginginig mo ay utang. Lalo pa itong lumalaki. Gusto mo bang malaman kung paano ko sinimulang makaalpas sa hukay na iyon? Binago ko ang isang maliit na bagay. Sobrang liit na halos walang maniwala na ubra ito. Tumigil ako sa panonood ng masamang balita bago matulog. Pinatay ko ang radyo, isinara ang dyaryo, at iniwan ko ang pakikinig sa mga taong puro reklamo lang. At bago humiga, kinukuha ko ang perehong aklat, binubuksan sa perehong pahina, at binabasa ko ito ulit. Araw-araw. Minsan hindi ko pa nga naiintindihan lahat, pero binabasa ko pa rin. Alam mo kung bakit? Dahil binabago nito ang dalas ng aking mga iniisip, binabago ang estado sa loob ko. At kung ano ang nasa loob, ganoon din ang lalabas. Narinig mo na ba ang Kirlian photography? Isa itong paraan ng pagkuha ng larawan ng larangan ng enerhiya na bumabalot sa katawan mo. Ang katawan mo ay nagpapalabas ng enerhiya palagi. Patunay ito ng agham. Kaya nga kapag pumasok ka sa isang silid at may tao roong masama ang timpla, ramdam mo agad kahit hindi magsalita. Nauna magsalita ang panginginig. At totoo ito para sa pera mo ring. Kapag ang panginginig mo ay takot, kaba, hulaan mo, nararamdaman ito ng pera at umiiwas. Alam mo ba ang kakilala mong lagi na lang nagrereklamo pero wala namang ginagawang aksyon? Buhay na patunay siya na ang pagrereklamo ay panginginig sa dalas ng problema. At kung gadaya ka, huwag kang umasang iba ang kahihinatnan. Alam kong masakit marinig ito, pero kailangan talada. Para magising ka, gusto kong subukan mo ang isang bagay ngayon. Kumuha ka ng kwaderno o kahit piraso ng papel at isulat mo ngayon, ano ang damdaming lagi mong daladala sa dibdib araw-araw? Takot ba ito? Galit ba? Pagkakasala ba? Pagdududa ba? At ngayon, sagutin mo,
Nakakatulong ba ang damdaming iyan para buuin ang buhay na gusto mo o pinapabagal ka lang nito? Hindi mo na kailangan sagutin ako na malakas. Ang resulta ng bulsa mo na mismo ang sumasagot para sa iyo. Ayon sa mga pag-aaral ng University College London, mahigit 70% ng mga tao ang paulit-ulit na nagpapakain ng negatibong iniisip araw-araw. Iyan ang enerhiya mababa ang dalas, tanging nginig ng kakulangan. Kahit gaano ka pa kaaga bumangon, kahit gaano ka pa kabusisi sa trabaho, kahit mag-overtime ka pa, kung mali ang dalas mo, walang pisikal na kayod ang magbubunga ng tama. Noong naintindihan ko ito, nakita ko na maaari kong gamitin ang isip ko bilang transmitter ng kasaganaan. Tumigil ako sa pag-iisip ng mahina ako, may utang ako, hindi ko kaya at nagsimulang ulit-ulitin. Punong-puno ako ng oportunidad. Nagpapasalamat ako sa kung anong meron ako. Inaakit ko ang mga tamang idea at tamang tao. Sa umpisa, parang kasinungalingan lang talaga ito. Normal lang iyon. Ang isipan ay naglalaban dahil sanay ito sa maling pag-iisip sa loob ng napakaraming taon. Pero hindi ako sumuko. Aulit-ulit ko itong inisip. Unti-unti, nagbago ang enerhiya ko. At dumating din ang pera. Gusto mo ba ng konkretong hakbang? Sa gabing ito, bago ka pumikit para matulog, imbes na mag-scroll sa iyong telepono para makita ang mga problema ng iba, subukan mong gawin ito. Ipikit mo ang iyong mga mata at buwing mabuti sa imahinasyon mo. Parang nanonood ka ng pelikula, ang pinaka-perpektong araw na maaari mong maranasan. Isipin mo kung saan ka nakatira, aano ka bumabangon, sino ang katabi mo, at kung paano mo ginagamit ang perang pumapasok sa iyo. Pagkatapos, magpasalamat ka. Hindi mahalaga kung hindi pa ito nangyayari sa ngayon. Ang panginginig na dala ng pasasalamat ang isa sa pinakamakapangyarihang paraan para buksan ang daan. Maaari mo itong balewalain at magpatuloy na magreklamo. O kaya naman, gawin mo ang simpleng gawin na ito sa loob ng 7 makasunod na gabi. At pagkatapos, sabihin mo sa akin, ang panginginig mo ang magpapakita sa iyo na ang totoong mundo ay refleksyon lamang ng nararamdaman mo. Kapag nagbago ka sa loob, imposibleng hindi sumunod ang labas. Ngayon, pag-isipan mo ito. Kung ikaw ay dalisay na enerhiya, kung ang mga iniisip mo ay panginginig at kung ang panginginig ay humihila ng kaparehong panginginig, alin ang pipiliin mong ipadala sa kalawakan ngayon? Ang deti mong takot o ang tapang na lumikha ng bagong realidad? Pumili ka ng maingat. Ang universo ay naririnig ang lahat. Ngunit tumutugon lamang ito sa wika ng iyong panginginig. Napansin mo na ba kung paano halos lahat ng ginagawa mo araw-araw ay parang naka-automatic na lang? Gumigising ka, nagsisipilyo ng perehong paraan, iniinom ang perehong cup, inerereklamo ang perehong bagay, nagtatrabaho, umuwi, nagrereklamo ulit, natutulog umaasang bukas sa kung anong himala, magbabago ang lahat. Pero makinig ka sa akin ngayon. Wala magbabago kung hindi mo babaguhin ang programang nagpapatakbo sa lahat, ang tinatawag na paradigma. Noon, wala rin akong alam tungkol dito. Akala ko malas lang talaga ako. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, wala akong pinag-aralan, walang swerte, walang nagbibigay sa akin ng pagkakataon. Ulit-ulit ko itong sinasambit hanggang naniwala na ang katawan ko at kumilos ako gaya ng isang taong walang alam, walang swerte, at walang pagkakataon. Alam mo ba ang nangyari? Magdamag akong nagtatrabaho, tumatanggap ng kung ano-anong sideline, palipat-lipat ng trabaho, pero lagi pa ring ubos ang laman ng aking bangko. Hanggang isang araw, may isang lalaking mas marami ang kaalaman kaysa sa akin na tumingin ng diretso sa mga mata ko at nagsabing, "Bob, wala yang saysay gaano ka man kasipag kung hindi mo babaguhin ang paradigma mo." Noong una, wala akong naintindihan. Iniisip ko, niloloko ba ako ng taong ito? Halos magpakamatay na ako sa pagtatrabaho, tapos paradigma pala ang problema. Pero pinili kong makinig. Ipinaliwanag niya sa akin na ang paradigma ay parang programang tumatakbo sa isipan natin na tahimik na kumokontrol sa ating ugali.
Kung ang programang iyon ay nakatakdang gumastos ng higit sa kinikita, matakot mag-invest at iwasan ang mga oportunidad, kahit santo pa ang tawagin mo, mananatili kang nasa parehong sitwasyon. Gusto mo bang makita kung paano ito nangyayari sa iyo? Ilang beses mo nang pinangako sa sarili mong mag-iipon ka ng pera. Pero pag may sale, bagong telepono o kasyahan, wala na agad ang ipon. Inapahayag mo sa lahat na gusto mong yumaman, pero nakakaramdam ka ng inggit o guilt kapag may ibang kumikita na malaki. Sinasabi mo sa iba na nais mong magnegosyo, pero hindi mo naman may iwasang gumastos na malaki tuwing katapusan ng linggo sa mall. Iyan ang paradigma na bumubulong. Dito ka lang, ligtas dito. Naalala ko pa noong panahong bombero pa ako sa Toronto. Nagtatrabaho ako tuwing gabi. Nagpapalit-palit ng shift. Sinusunggaban lahat ng pwedeng pagkakitaan. Pero kahit pagsamahin ang lahat ng sahod ko, hindi pa rin kayang bayaran ang kalahati ng mga utang ko. Dahil sa sobrang pangangailangan, tinatanggap ko na lang kahit anong sideline. Isang araw, nakita ko ang paanunsyo ng isang kumpanya ng paglilinis. Inasok ko ito kahit wala akong kaalam-alam. Pero sa unang pagkakataon, ginamit ko ang natutunan ko tungkol sa pagbabago ng paradigma ko. Sa halip na isipin na mababa ito para sa akin, ang naisip ko ay paano ko ito mapapalago. Agkalipas ng isang taon, kumikita na ako ng lampas 1,300,000 piso mula sa paglilinis. Isipin mo, walang kolehiyo, walang masteral, walang karanasan. Ang hindi nagbago ay ang mundo, kundi ako mismo. Alam mo ba ang napapansin ko araw-araw? Maraming tao ang nagsasabi, alam ko kung ano ang dapat kong gawin, pero nabubuhay pa rin sila sa parehong paraan. Gigising sila, magrereklamo sa boss, pero hindi maghahanap ng ibang trabaho. Sinasabi nilang gusto nilang magnegosyo, pero ginugugol ang katapusan ng linggo sa pagtulog lang. At kapag hindi nagtagumpay, ang sisi ay naipapasa sa ekonomiya, sa gobyerno. Sa halip na asahan lamang ang amo mo. Ngayon, gusto kong itanong sa iyo, dederetsahan, alam mo ba na inulit-ulit mo ang mga ugali na nagpapalubog sa iyo sa problema sa pera? Alam mo, kung ganoon, bakit hindi mo binabago? Alam mo kung bakit? Dahil ang nakasanayan mong paraan ng pag-iisip ang humahadlang. Ipinipilit ka nitong ulitin ang parehong gawin araw-araw, kahit alam mong ikaw ang nasasaktan. Ipinapaniwala ka nitong mas mainam ng kontento sa kakaunti kaysa sumubok at magtagumpay na malaki. Gusto mo ba ng patunay na totoo ito? Isipin mo si Michael Jackson, isang kakaibang henyo sa larangan ng musika. Iniba niya ang musika, sayaw, peti ang mundo ng aliwan. Pero hindi niya binago ang mga ugali at takot na bitbit niya mula pagkabata. Ano ang naging bunga? Wasak ang kalooban, puro iskandalo, at mga utang na hindi maisip para sa isang taong kumikita ng humigit kumulang 2 bilyong piso. Isang talento na hindi napaglabanan ang sariling kaisipan. Ngayon, gusto ko na gawin mo ang isang bagay na praktikal. Kumuha ka ng papel at ballpen. Isulat mo ang 3 ugali na palagi mong ginagawa ngayon na alam mong pumipigil sa iyo na umesenso sa pera. Maaaring palagi kang gumagastos ng lampas sa kinikita mo, nagbubusisi ng social media imbes na mag-aral, o palaging pumapayag sa lahat kaya naubos ang oras para sa sarili. Nasulat mo na ba? Ngayon, pumili ka ng isa lamang. Isa lang, at mangako ka sa sarili mo. Sa susunod na 7 araw, kikilos ka ng kakaiba. Kahit konti lang. Kahit magtabi ka lang ng 5 piso kada araw. Hindi halaga ang sukatan dito, kundi ang pagputol sa lumang gawain. Ang pagbabago ng buhay ay hindi mangyayari sa pagtama ng jackpot sa loto o sa pagtaas ng sahod ng amo mo. Mangyayari ito kapag binago mo ang takbo ng isip mo, kapag pinapalitan mo ang lumang gawin ng bago, kapag huminto ka sa pag-ulit ng bagay na pumipigil sa iyo. At sinasabi ko ito based sa sarili kong karanasan, hindi madali, pero napakasimplo. Para matutong magbisikleta lang. Sa una, bumabagsak ka, pero kalaunan, umaandar ka ng mag-isa. Maaaring hindi mo ako paniwalaan ngayon,
Pero sigurado ako, kung sisimulan mo ito ngayon, sa loob ng isang buwan, lilingon ka at tatanungin ang sarili mo kung bakit ngayon mo lang ito ginawa. Kasi hanggat hindi mo binabago ang mga lumang gawi, pareho at pareho rin ang kalalabasan. At hanggat hindi mo binabago ang kalooban mo, belewala ang paglipat mo ng trabaho, paglipat ng tirahan, o pagpalit ng kasama sa buhay. Kasama mo pa rin ang problema. Kaya sagutin mo ako, ilang taon mo pa ba ulit-ulitin ang parehong bagay? O ngayon mo na ba pipiling baguhin ang lahat ng humahadlang sa iyo? Ginawa ko ito at nakalabas ako sa putikan. Kung ako na isang karaniwang tao ay nagawa ito, magagawa mo ring. Pero magagawa mo lang kung gagawin mo na ngayon. Ang lahat ng palusot, walang silbi. Hindi nakakapagbayad ng utang ang palusot. Ang aksyon ang may bayad. Baguhin mo ang ugali, baguhin mo ang nakasanayan mong paraan ng pag-iisip at magbabago ang lahat. Napansin mo ba na halos lahat ng tao ay ginugugol ang buong buhay sa pagtatrabaho para lang magkaroon ng sweldo at kapag tumigil sa pagtatrabaho, tigil din ang kita? Sinasabi ko sa iyo, ito ang pinakadelikadong paraan ng pamumuhay pagdating sa pera. Karamihan sa mga tao, buong buo ang tiwala sa isang sweldo at kapag nawala ito, guguho ang lahat. Maaga kong natutunan na bitag ang ganitong sistema. Alam mo kung bakit? Kasi inilalagay mo ang kalayaan mo sa kamay ng ibang tao. Sa kamay ng amo, kumpanya o kliyente. Mas malala pa, ikinukulong mo ang isip mo sa hawla. Naranasan ko ito noong nagtatrabaho ako bilang bumbero sa Toronto. Isa lang ang pinagmumulan ko ng pera. Kapag nagkasakit ako, wala akong kinikita. Kapag natanggal ako, wala rin akong pera. Sobrang ayaw ko ng pakiramdam na para akong alipin ng sweldo. Minsan, naitanong ko sa sarili ko, bakit kaya ang iba, yumayaman kahit natutulog lang, samantalang ang iba nagtatrabaho ng 16 na oras kada araw pero wala pa ring naipon kahit barya? Ang sagot na nadiskubre ko ang bumago ng lahat. Maraming pinanggagalingan ng pera. Hindi mahalaga kung mayaman ka o mahirap, bata o matanda. Ang totoong nagpapayaman ay hindi kailanman umaasa sa isang daluyan ng kita. Sinimulan ko ang negosyo ko sa paglilinis habang bumbero pa ako. Naglilinis ako ng mga opisina, tindahan at bahay. Kapag hindi ako ang naglilinis, nagtatanggap ako ng ibang tao para gawin iyon. Habang ginagawa ko ito, inaaral ko rin kung paano kikita ng hindi kailangan ang pisikal na presensya ko. Ano ang naging bunga? Habang natutulog ako, may mga taong naglilinis para sa akin. Habang nagsasalita ako dito sa Canada, may kasunduan na natutupad sa Estados Unidos. Habang kumakain ako kasama ang pamilya ko, tuloy-tuloy ang pasok ng pera. Baka iniisip mong gayon, pero hindi ko alam kung paano magsimula ng negosyo. Wala akong puhunan, wala rin akong idea. Kaya na ipapakita ko sa iyo na walang dahilan para hindi magsimula. Sa ngayon, kapag may hawak kang telepono, pwede kang kumita ng dagdag na pera kahit saan ka naroroon. Pwede mong ituro sa iba ang anumang kaalaman na mayroon ka. Pwede kang magbenta ng digital na produkto. Pwede kang mag-alok ng serbisyo na makakatulong sa tao. Iniisip mo siguro na imposibleng mangyari ito. Nakilala ko ang isang binatang palaging baon sa utang at ang kita niya ay kaunti lang. Halos kapante lang ng pinakamababang sahod. Nagpasya siya mag-record ng mga video kung paano gumawa ng mga spreadsheet para sa budget ng pamilya. Mukhang walang saysay. Ngayon, nagbibenta siya ng mga online na kurso. May sariling channel na may milyon-milyong nanonood at kumikita siya ng mas malaki habang natutulog kaysa sa dati niyang kinikita sa pagtatrabaho ng 10 oras bawat araw sa opisina. Ang totoong problema ay hindi kakulangan ng pagkakataon, kundi ang mababang antas ng enerhiya sa sarili mo na paulit-ulit sinasabi, hindi ito para sa akin. Wala akong alam kung paano ito gagawin. Takot akong mabigo. At habang takot ang nangingibabaw sa iyo, hindi mo nakikita ang bukas na pintuan na nasa harap mo. Gusto mo pa na mas malakas na halimbawa? Isipin mo si Warren Buffett.
Siya ang pinakakilalang mamumuhunan na nabubuhay pa ngayon. Pero ang pinakamahalagang aral niya ay hindi lang basta bumili ng murang shares, kundi gumawa ng mga pinagkukunan ng pera na hindi umaasa sa oras ng gising mo. Sabi ni Buffett na kung hindi mo matutunan kung paano kumita habang natutulog ka, magtatrabaho ka hanggang sa huling hininga mo. At totoo iyon. Gusto kong huminto ka ngayon at tingnan ang buhay mo. Ilang pinagkukunan ng pera meron ka sa ngayon? Isa lang, marahil dalawa, at kung biglang mawala ang pangunahing pinagkukunan mo bukas, may reserba ka ba? Karamihan, wala. Kaya palaging kinakabahan kapag natatakot mawalan ng trabaho, matakot magkasakit o matakot tumanda at magretiro. Para kang bihag na akala mo lang ay ligtas ka. Alam kong hindi ito komportableng pakinggan, pero mas mabuting mayroita ka ngayon kaysa magsisi sa huli. Dahil walang gagawa na maraming pinagkukunan ng pera para sa iyo. Huwag mong asahang gagawin ito ng amo mo. Huwag mong iasa ito sa gobyerno. Ikaw mismo ang kailangang lumabas sa paulit-ulit na siklo ng palit oras para sa pera. May ipapagawa ako sa iyo na napakasimplo. Kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ngayon din ang 3 bagay na alam mong kaya mong gawin na may handang magbayad. Pwedeng maliit lang, pwedeng kasimplo lang. Kung hindi mo alam, tanungin mo ang pinakamalapit sa iyo. Ano sa tingin mo ang bagay na magaling akong gawin? Magugulat ka sa sagot nila. Pagkatapos, pumili ka ng isa at ipangako mo sa sarili mo na ialok ito sa kahit 5 tao ngayong linggo. Kahit libre sa umpisa, para masanay ka, para makadawa ka ng patunay. Pero gawin mo. Isa pa, simulan mong tanungin ang sarili mo araw-araw. Paano kaya ako kikita ng pera habang natutulog ako? Kahit pa sa simula ay parang impossible ito. Darating ang oras na makakahanap ng sagot ang isipan mo. Alam mo kung bakit. Kasi nagbabago ang dalas ng enerhiya mo. Mula sa takot, lilipat ka sa antas ng paglikha at pagkilos. At dito ka magsisimulang tulungan ng universo. Habang naniniwala kang karapat dapat ka lang kumita kung pagpaawisan ka, patuloy kang magbibenta ng oras, likod at kalusugan mo. Pero sa araw na maniwala kang kahit tulog ka ay pwedeng kumita ang isipan mo para sa iyo, magbabago ang lahat. Alam ko ito dahil hanggang ngayon, ganito ako namumuhay. Hindi na ako bata pero masasabi ko, tuloy-tuloy ang pagdami ng laman ng bangko ko kahit natutulog ako. Hindi dahil espesyal ako, kundi dahil natutunan kong buksan ang higit sa isang gripo ng kita. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, ilang gripo ang bubuksan mo bago matapos ang taong ito? Mananatili ka bang pareho o gagamitin mo ang natitirang oras para magtayo ng pinagmumulan ng pera kahit nagbabakasyon ka? Nagbabasa ng aklat o naglalaro kasama ang mga apo mo. Tutuloy at tutuloy ang oras. Mas mabuting dumaan ito habang mahimbing ang tulog mo at alam mong hindi lang nakasalali sa paggising mo ang pera mo. Iyan ang gusto kong patunayan mo sa sarili mo. Simulan mong gayon. Asasalamatan mo ako balang araw. Ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ko ay hindi nangyari dahil nahanap ko ang bagong trabaho. Binigyan ako ng maganda at bihirang oportunidad. Nagbago ang lahat ng magdesisyon ako. At gusto kong maramdaman mo ito sa bawat himay-may ng katawan mo. Ang tunay na pagdedesisyon ang simula ng lahat ng pagbabago. Walang gitna. Ipili ka o mananatili ka kung nasaan kang ngayon. Inulit-ulit ang perehong araw, perehong buwan, perehong taon na kunwari bago. Naalala ko pa ng malinaw. Nakaupo ako noon sa maliit kong kwarto. Initingnan ko ang kamay kong may sugat pa mula sa hiwang nakuha ko noong kabataan ko at naisip ko, pipiliin ko bang umiyak pa o aakuin ko na ang lahat at gagawin ko ang lahat para mabuhay ayon sa gusto ko. Sa mismong sandaling iyon, inili ko na hindi na ako magiging biktima ng nakaraan ko, ng kakulangan ko sa pag-aaral, ng kakulangan ko sa pera, o ng kawalan ko ng suporta. At alam mo, walang naniwala. Lahat sila tinawag akong sira ang ulo nang iniwan ko ang trabaho ko bilang bumbero. Mawawala pa ang kaunti mong meron. Lagi nilang sinasabi.
Pero alam ko sa puso ko na kailangan kong isakripisyo ang maliit para makamtan ang malaki. Baka sa mga oras na ito ay naririnig mo ito at iniisip mo, madali lang namang sabihin na magpasya. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung bumagsak ako? Sasagutin kita batay sa nakita ko na paulit-ulit na nangyayari sa libo-libo na tao sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang pinakamatinding kabiguan ay ang hindi mo pagpili. Dahil habang hindi ka nagpapasya, nakatali ka sa pasya ng iba. Sa utos ng amo, sa dikta ng pamilya, sa takot. Ang hindi nagpapasya, palaging bumabagay sa pangarap ng iba. Gusto mo ng buhay na patunay na ang pagpili ang tunay na liko sa daan? Basahin mo ang kwento na kahit sinong hinahangaan mo. Makikita mo na may sandali na tumigil sila sa pag-antala. Hindi na sila humingi ng permiso at pinili lang nilang gawin. Si Oprah Winfrey pinili na hindi lang maging karaniwang tagapag-ulat. Si Steve Jobs pinili na hindi manatiling isa sa mga trabahador ng Atari. Si Nelson Mandela pinili na mas mahalaga ang kalayaan ng kanyang bayan kaysa sa sarili niyang kalayaan. Wala sa kanila ang nakakaalam kung paano eksaktong mangyayari ang lahat. Alam lang nila kung ano ang nais nila at nagpasya sila. At alam mo bang mas nakakaaliw? Patunayan ng agham na ito ang nagpapahiwalay sa mga umaabot ng tagumpay at sa mga palaging may dahilan. Ayon sa mga pag-aaral mula sa Journal of Personality and Social Psychology, ang mga tao na buo ang pasya ay may hanggang 60% na mas mataas na posibilidad na matupad ang mga layunin sa mahabang panahon kumpara sa mga taong puro subok lang. Pero hayaan mo akong ibahagi pa ang mas personal. Hindi lahat ng pasya ay malaki agad. Hindi ko naman biglang pinili na yumaman kinabukasan. Una, pinili kong titigil ako sa pagrereklamo. Sunod, pinili ko na magbasa kahit isang pahina bawat araw ng aklat na magpapabago ng pananaw ko. Pagkatapos, pinili ko na huwag na aksayahin ang oras ko sa pakikinig sa mga taong puro problema ang laman ng bibig. At sunod-sunod na itong humila sa isa't isa. Nang mapansin ko, lumaki na ang negosyo ko sa paglilinis. Nagkaroon ako ng negosyo sa iba pang bansa. Nagtuturo na ako ng lahat ng natutunan ko. At lahat nagsimula sa maliit pero totoo na pasya. Tingnan mo naman ang buhay mong ngayon. Kailan ang huli mong seryosong pasya? Hindi ko tinutukoy ang pagpili ng palaman sa pizza tuwing Biyernes ng gabi. Ang tinutukoy ko ay pasya na kaya kang igalaw mula sa kinatatayuan mo. Naalala mo pa ba? O baka puro pag-urong, palaging naghihintay ng lunes na perpekto pero hindi dumarating. Gusto kitang hamunin ngayon din. Bago ka matulog ngayong gabi, isulat mo sa isang papel ang isang bagay lang na alam mong dapat mo ng pagdesisyonan para umusad ang buhay mo. Maaring iwan ang bagay na hindi na nakakabuti. Himingi ng tawad sa taong nalayo ka. Iwanan ang trabahong sumisipsip ng lakas mo. Simulan na ang proyektong matagal nang nakatago. Isulat mo. At pagkatapos ipangako mo sa sarili mo na kikilos ka sa loob ng 24 na oras. Hindi bukas ng umaga. Ngayon, dahil kapag totoo ang pasya, kasunod agad ang dawa. Gusto mong malaman ang pinakamalaking kaibahan ng mga taong binabago ang buhay nila sa mga taong habang buhay lang nangangarap? Ang mga tunay na kumikilos ay gumagamit ng anuman ang meron sila, kung nasaan sila, sa paraang kaya nila, at inaayos nila habang umuusad. Ang mga puro pangarap hinihintay ang perpektong sitwasyon na hindi naman dumarating kailanman. Pwede naman sana ako maghintay ng diploma, maghintay ng pera, maghintay ng pahintulot mula sa pamilya. Pero kung naghintay ako, hanggang ngayon baon pa rin ako sa utang. Tigilan mo na ang pagdududa sa sarili. Hindi mo kailangang alam lahat ng susunod na hakbang. Kailangan mo lang tiyakin na gagawin mo ang susunod. Ganito mo binubuo ang totoong buhay. Isang pesya sa bawat pagkakataon. At alam mo ba ang pinakamaganda dito? Ang buong sansinukob ay gumagalaw kapag ikaw ay gumagalaw. Kapag sinabi mong pinipili ko, bumubukas ang mga pintuang matagal nang nakasara. May darating na tao, sisibol ang mga idea, lilitaw ang lakas na hindi mo akalaing meron ka. Kaya sagutin mo ako ngayon.
Ano ang pipiliin mong gawin ngayong araw? Hindi bukas. Ngayon, dahil bawat araw na lumilipas ay isa pang araw na ginugugol sa buhay na naka-autopilot. At walang tao ang karapat dapat mabuhay sa burador ng pangarap kung pwede, namang mabuhay sa pangarap na nakalimbag sa totoong mundo. Pumili ka at gawin mo. Ginawa ko, kaya ako nandito, kausap ka. Ngayon, ikaw naman.